Paano natagpuan ng Amerika si Saddam Hussein? Isipin mo sa isang maliit na baryo sa Iraq sa kalagitnaan ng gabi noong 2003. May isang lalaking nagtatago sa ilalim ng lupa. Biglang nawalan ng ilaw ang buong baryo. At daan-daang US soldiers ang nagsimulang maghanap sa buong lugar. Pagdating ng mga sundalo sa isang farmhouse, may isang sundalong nakapansin ng isang lubid. At natuklasan niyang patungo ito sa isang tagong pinto sa ilalim ng lupa. Kanila itong binuksan at akmang maghahagis na ng granada sa loob para lang makasiguro. Pero bago pa mahila ang pin, tumigil ang lahat nang may lumabas na 2 kamay mula sa butas. Kasunod ang isang lalaking may balbas. Nakataas ang kamay niya habang sinasabi sa mga nasa paligid niya, "Ako si Saddam Hussein. Ako ang presidente ng Iraq at gusto kong makipag-usap. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara at ating alamin kung paano natagpuan ng Amerika si Saddam Hussein." Nagsimula ang paghahanap kay Saddam nang salakayin ng mga sundalo ang Iraq noong March ng 2003. Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Sa mga oras na yon, ang Amerika at mga kaalyado nito ay nasa unang yugto ng military operations para tanggalin ang armas ng Iraq, palayain ang mga tao nila, at ipagtanggol ang mundo sa matinding panganib. Nagsimula ang US ng isang koalisyon para pababain sa posisyon si Saddam. At ang dahilan na sinabi nila sa buong mundo ay dahil daw nagtatago si Saddam ng weapons of mass destruction. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Pero kalaunan, lumabas na hindi pala ito totoo. Pagdating sa mismong invasion, naging mabilis ang mga sumunod na eksena. Ang pinagsanibpuwersa ng Amerika, UK, Australia at Poland at mabilis nilang nabawi ang kapital ng Iraq, ang Baghdad. 3 linggo lang matapos ang pagsisimula ng gera. Pero kahit nasakop na ang buong lungsod, hindi pa rin nila mahanap si Saddam Hussein. At sa isang pampublikong plaza sa lungsod, nagtipon ang mga sundalong Amerikano at mga mamamayang Iraqi sa harap ng isang napakalaking rebulto ni Saddam. Bilang simbolo ng tagumpay, tinakpan ng mga sundalo ng Amerika ang mukha ng rebulto gamit ang kanilang bandila. Pero hindi natuwa ang mga Iraqi. Sa mata nila, parang ipinagmamalaki ng Amerika na sila na ang may kontrol sa Iraq. Kaya agad ding tinanggal ang bandila ng Amerika at pinalitan ng bandilang Iraqi saka ibinagsak ang rebulto ni Saddam. Ngunit kahit bumagsak na ang kanyang imahen, si Saddam mismo ay nananatiling nakatago. Kaya naging pangunahing layunin ng Amerika na hanapin siya at ang iba pa niyang matataas na opisyal. Gumawa pa sila ng deck of cards na may mukha ng 52 most wanted na opisyal ng dating gobyerno. At syempre, si Saddam ang Ace of Spades. Kasama rin sa listahan ang 2 niyang anak, sina Uday at Qusay. Lumipas ang ilang buwan mula nang bumagsak ang Baghdad. Maraming nahuli sa mga wanted na opisyal, pero wala sa kanila ang nakakaalam kung nasaan sina Saddam at ang kanyang mga anak. Kaya para makakuha ng mas maraming impormasyon, nag-anunsyo ang Amerika ng bounty na $15 million para sa bawat anak at $25 million para kay Saddam. At sa wakas, nagbunga ang reward. 4 na buwan matapos magsimula ang gera, may isang lalaking pumasok sa military base sa Mosul. Ang sabi niya, pinatutuloy raw niya sina Uday at Qusay sa bahay niya. Hindi makapaniwala ang mga sundalo, kaya agad silang pumunta sa bahay sa Mosul, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Iraq. At laking gulat nila, andun nga ang magkapatid, nakatago sa isang malaking mansion. Pero ayaw nilang sumuko, kaya nagkaputukan. Umatras muna ang mga sundalo at humingi ng reinforcements. Hindi lang tropa ang dumating, tinawagan pa ng missile strike ang bahay. At pagkatapos ng atake, pinasok muli ng mga sundalo ang gusali. Pero patay na ang magkapatid. Everybody agrees that it would have been better if the brothers had been captured alive.
I would never consider this a failure. Our mission is to find, kill, or capture. Pero may isang bagay ang raid na yun na nagbunga. Si Saddam mismo ang nagbigay ng senyales ng kanyang buhay. May lumabas na audio tape kung saan narinig siya habang nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, buhay pa si Saddam. At dahil naging matagumpay ang bounty system, binayaran ng Amerika ang informant ng $30 million at binigyan pa ng relokasyon sa US. Pero habang tumatagal ang panahon at puro palpak ang mga raid, parang unti-unting nawawala ang pag-asa. Marami sa kanila ang nahuli, pero wala ni isa ang makapagsabi kung nasaan si Saddam. Hanggang sa may isang staff sergeant na nagngangalang Eric Maddox, nagdesisyon na baguhin ang approach. Na-realize niya na ang mga target ng Amerika ay puro opisyal na dating malapit kay Saddam. Pero wala na silang kapangyarihan ng mga panahong yon. Tingin ni Maddox, yung mga elite guards ang nagtatago sa kanya ngayon. Kaya nagsimula siya sa Tikrit, hometown ni Saddam. Dito niya natuklasan ang isang powerful na pamilya, ang Al-Muslit, at karamihan sa mga elite bodyguards ni Saddam mula sa pamilyang to. Habang nagpapatuloy siya sa mga interogasyon, paulit-ulit lumalabas ang isang pangalan, Muhammad Ibrahim Omar Al-Muslit. At habang mas marami siyang natutuklasan tungkol kay Muhammad Ibrahim, mas lumalakas ang kutob niyang ito ang susi. Hindi lang kasi siya dating bodyguard, kundi mukhang siya na rin ang namumuno sa resistance laban sa Amerika. Siya ang nag-assign ng mga commander sa iba't ibang lugar ng Iraq para mamuno sa mga pag-atake. Siya rin ang taga-pondo, kaya kung siya talaga ang nagpapatakbo ng mga galaw ni Saddam, malamang alam niya kung saan ito nakatago. Kaya siya na ngayon ang prime target. Para makuha siya, kinausap ni Maddox ang pamangkin ni Muhammad Ibrahim. At dito niya nakuha ang pangalan ng driver nito, si Basim Latif. Na-interrogate si Basim pati ang pamilya ng mga kasosyo sa negosyo ni Muhammad hanggang sa nakuha rin ang pangalan ng anak niya, si Muslit. Noong kinausap nila si Muslit, parang wala siyang alam. Pero nabanggit niya na dati raw, madalas silang mag-fishing ng tatay niya sa isang fish pond sa Samara. Nag-raid sila sa fish farm. May nakita silang dalawang mangingisda, pero hindi si Muhammad. Tinanong nila ang isa sa mga mangingisda at sinabi nito na may tiyuhin silang may bahay sa Baghdad. Posibleng doon nagtago si Muhammad. At kahit mahina ang koneksyon, nagdesisyon ng Amerika na i-raid ang apartment. Pero laking gulat nila. Andun nga si Muhammad Ibrahim. At kahit walang kasiguruhan na magsasalita siya, kinausap siya ni Maddox. Pinangakuan siya ng seguridad para sa sarili at pamilya niya. Kaya nagsalita si Muhammad. Sinabi niya, si Saddam ay nasa isang maliit na baryo sa Ad-Daur. Naghanap ang mga tropa sa dalawang farmhouse sa silangan ng Tigris River. Pero walang Saddam na nakita. Halos sumuko na sila. Pero itinuro ni Muhammad ang isa pang gusali sa hilaga. Isang maliit na kubo lang. Walang laman sa loob, pero halatang may gusto siyang ipahiwatig, kaya sinipa-sipa niya ang isang lubid sa lupa. Sinundan nila ang lubid at natagpuan ang isang trapdoor. Binuksan nila at si Saddam na ang nasa loob. Ladies and gentlemen, we got him. The United States military forces captured Saddam Hussein alive. In the history of Iraq, a dark and painful era is over. A hopeful day has arrived. Nahuli ng mga tropa ng Amerika si Saddam Hussein ng buhay. Tapos na ang isang madilim na yugto sa kasaysayan ng Iraq. Pero kahit nahuli na si Saddam, hindi pa rin natapos ang gera. Wala kasing malinaw na plano ang Amerika pagkatapos ng kanyang rehimen. Nangamba ang buong bansa. Nagulo ang ekonomiya. At tumagal pa ng maraming taon ang kaguluhan. Pero ang imahen ni Saddam na nahuli sa lungga, naging isa sa pinakamatinding simbolo ng makabagong kasaysayan. Ginawan pa ng memes. Sa Wikipedia, paulit-ulit na ginugulo ang mga graphs. Pinalalabas na si Saddam ay nagtatago sa statistics. Pero tandaan natin, hindi basta naging iconic ang larawan na yon. Inimbitahan ng militar ng Amerika ang mga mamamahayag
para makita mismo ang lungga kung saan siya nagtago. Ipinakalat nila ang mga larawan. Pinakita siyang payat, mahina at parabang natalo. Pati dental check-up pinakita sa kamera. Pero ang buong istoryang to, hindi lang tungkol sa paghuli kay Saddam. Ito rin ay kwento ng narrative. Ipinakita ng Amerika na may weapons of mass destruction na kalaunan ay napatunayang wala. Ginamit ni Saddam ang propaganda sa loob ng maraming dekada para bumuo ng sariling imahe. At ngayon, ang Amerika naman ang gumamit ng narrative para durugin ang imahe niyang yun.